Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 1, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at relihiyon. Pangalawa, naiisa-isa ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Pangatlo, nasusuri ang iba't ibang kaalamang bayan tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Mga nilalaman. Pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Agham. A. Teoryang Austronesiano at teorya ng core population. At panghuli, kaalamang bayan, halimbawa, alamat, kwentong bayan at relihiyon. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral, gawain bilang isa, saan nagmula ang Pilipinas. 1. Sa teorya na ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay mula sa malaking tipak ng lupain na naghiwa-hiwalay matagal na panahon na ang nakakalipas. Sagot, volcanic theory. 2. Ayon sa teorya na ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay bunsod ng mga pagtambak ng materyales galing sa pagsabog ng mga bulkan. Sagot, plate tectonic theory. 3. Ang kwento ng uwak na pinaglaban ang langit at dagat. Sagot, ito ay isang kwento o kaalamang bayan. Gawain bilang 2, tatak Pinoy, dudugtungan ang mga unang salita ng mga kanta. 1. Mga kababayan, song by Francis Magalona. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, believe ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. 2. Tayo'y mga Pinoy, song by Francis Magalona. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang sagot, ilong mo ay pango. 3. Noy P, song by Bamboo. Hoy, Pinoy ako, buo aking loob. Sagot, may agimat ang dugo ko. Mga gabay na tanong. 1. Tungkol saan ang mga kantang ito? 2. Ano-ano ang mga pisikal na katangian na tatak ng isang Pilipino? Sa kulay ng balat, sa hugis ng muka, mata at ilong, sa tikas at tindig. At 3. Tingnan o pagmasdan ang inyong mga katabi. Tinataglay ba ng inyong katabi o kaklase ang mga nabanggit na katangian?
4. Saan nagmula ang mga katangian na ito? Gawain bilang 3. Tatak Pilipino, isang tula. Panuto, sa sagutang papel ay sumulat ng isang tula sa pamamagitan ng pagdugtong ng mga salita mula sa pangungusap. Gawin itong malikhain at magkakatugma. Ako ay may tula. Tula ng isang Pilipinong makabansa. Ako ay Pilipino. Ang aking mata ay patlang. Ilarawan ang mata ng isang Pilipino. Ang aking ilong ay patlang. Ilarawan ang ilong ng isang Pilipino. Ang hugis ng aking muka ay patlang. Ilarawan ang hugis ng muka ng isang Pilipino. Higit sa lahat, aking kulay ng aking balat ay patlang. Ilarawan ang kulay ng balat ng isang Pilipino. Ito ang larawan ng isang Pilipino. Ako ay isang Pilipino. Mga gabay na tanong. 1. Tungkol saan ang mga kantang ito? 2. Ano-ano ang mga pisikal na katangian na tatak ng isang Pilipino? Sa kulay ng balat, sa hugis ng muka, mata at ilong, sa tikas at tindig. At 3. Tingnan o pagmasdan ang inyong mga katabi. Tinataglay ba ng inyong katabi o kaklase ang mga nabanggit na katangian? 4. Saan nagmula ang mga katangian na ito? Ito ay may kaugnayan sa ating paksa dahil ang tatalakayin natin ay tungkol sa pinagmula ng mga Pilipino o ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Gawain bilang 4. Buo salita, susing salita ng aralin. Teorya, isang sistematikong pagpapaliwanag ng mga bagay sa mundo sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan o pananaliksik. Austronesian, grupo ng mga tao na matatagpuan sa Timog Silangang Asya at Oceania na may pagkakatulad ng wikang ginagamit. Ikalawang araw, konsepto bilang 1, pinagmulan ng Pilipinas. Pagproseso ng pag-unawa. Suriin ang diagram sa ibaba. Pinagmula ng mga sinaunang Pilipino. Maipapaliwanag sa pamamagitan ng teoryang Austronesiano at teorya ng core population at maisasalaysay sa pamamagitan ng kaalamang bayan at kwentong bayan o alamat. Ang diagram ang magsisilbing gabay para sa paksa ng pinagmula ng sinaunang Pilipino. Agham. A. Teoryang Austronesiano. Ito ay iminungkahi ni Peter Bellwood, isang propesor ng Archaeology and Anthropology at the Australian National University. Tungkol saan ang teoryang Austronesiano? Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Pinaniniwalaang sila ay nagmula sa Timog Silangang Asya, partikular sa Timog China o Taiwan sa kasalukuyang panahon. Ayon sa pag-aaral, ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at nakarating sa mga bansa ng Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii,
Easter Island at Madagascar. Naging batayan ang pagkakatulad ng wikang ginagamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Suriin ang mapa ng teoryang Austronesiano ayon kay Bellwood. May pag-aaral din sa mga Austronesian na mula kay Wilhelm Solheim II na nagsasabi na ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia na nagtungo sa Pilipinas patungong Hilagang hanggang makarating sila sa Timog China, kabaliktaran ng sinasabi ni Peter Bellwood. Ayon pa kay Solheim, ang layunin ng pagtungo ng mga Austronesian papunta sa Pilipinas ay makipagkalakalan sa Celebes at Sulu. Masasabi natin na magkaiba man ang dalawang teorya tungkol sa mga Austronesian, ngunit may pagkakatulad ito. Isang patunay na sa paglalakbay ng mga Austronesian ay maiuugnay sa kanila ang imbensyon ng bangkang may katig na malaki ang ginampanan upang mapalawak ang mga paglalakbay na naging dahilan ng palitan ng kultura at kalakalan sa sinaunang panahon sa bansa. B. Teorya ng core population. Ang nasabing teorya ay inihain ng isang Pilipinong antropologo na si Felipe Landa Jocano ng Universidad ng Pilipinas, na ang mga Pilipino ay bunga ng isang mahabang proseso ng pagbabagong kultural at patuloy na migrasyon ng mga Pilipino. Batay sa kanyang teorya, ang mga unang Pilipino ay nagmula sa isang malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya at pinaniniwala ang may iisang kultura, ngunit nang tumagal ay nagkahiwa-hiwalay at sila ay bumuo ng kanya-kanyang pamayanan dahil na rin sa iba't ibang salik na pangkalikasan. Ayon pa kay Jocano, nahahati sa 4 na panahon ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang formative, kung saan ang mga Pilipino ay pagala-gala lamang at umaasa lamang sa biyaya ng kalikasan. Incipient, ang panahon kung saan nabuo ang mga pamayanang may kasanayan na sa industriya ng paggawa ng alahas, paghahabi ng tela at paggawa ng metal. Ang emergent, ang panahon kung saan ay may sarili ng paraan ng pagsulat at kaya na nilang gumawa ng mga kasangkapang yari sa metal at bubog. At ang mga baranganik na nagmula sa salitang balangay. Hindi nagtagal, ito ay naging pangalan ng maliit at organisadong pamayanan na tinawag na barangay na naging sentro ng kalakalan. Ilan sa mga matitibay na patunay at pinagbatayan ng teoryang core population ay ang mga nahukay na mga labi ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Una ay ang mga taong Tabon. Isang patunay nito ang pagkakatuklas ng mga labi ng taong Tabon, tulad ng buto, ngipin at panga, na may pagkakatulad sa iba pang labi na natagpuan sa Timog Silangang Asya. Natuklasan ang mga ito noong 1962 sa kuweba ng Tabon sa Lipuon Point, Quezon, Palawan. Tinatayang nabuhay ang mga taong ito mahigit 22,000 hanggang 23,000 taon na ang nakalilipas. Pangalawa ay ang mga taong Kalaw. Natuklasan ng pangkat ni Dr. Armand Mijares
isang arkeologo mula sa UP ang buto sa paa ng isang sinaunang Pilipino sa kuweba ng Calao, Cagayan noong 2007. Nabuhay ito, may 67,000 taon na ang nakalilipas at mas matanda kaysa sa taong Tabon. Pangatlo ay ang Homo luzonensis. Nagpatuloy pa ang pag-aaral sa mga lugar kung saan nakita ang mga labi ng sinasabing taong Calao sa pamumuno ni na Dr. Armand Mijares ng University of the Philippines at Florent de Troyes ng Museo ng Paris. Ang natagpuang mga labi ay pagmamay-ari ng 3 pangkat ng tao na kahawig ng Australopithecus, balingkinitang Australopithecine. Homo erectus, taong nakatindi. Homo floresiensis, taong Flores na tinawag na Hobbit at Flo. At ang Homo sapiens, mga modernong tao. Matapos ang masusing pag-aaral at pagpapatunay ng mga eksperto, tinawag itong Homo luzonensis o Calao man o taong Calao na tumutukoy sa labi ng hominid na natagpuan sa yungib ng Calao. Dumako na tayo sa Kaalamang Bayan, ang kwento ni Malakas at Maganda. Isang popular na kwento tungkol sa pinagmula ng sinaunang tao sa Pilipinas ay sina Malakas at Maganda. Basahin natin ang kwento ni Malakas at Maganda, ang pinagmulan ng daigdig. Noong unang panahon, walang lupa sa ating daigdig. Ang mayroon lamang ay ang malawak na karagatan at langit. Walang humpay naman na naglalagalag sa daigdig ang isang ibong mandaragid, na tila isang lawin. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipad, ngunit wala siyang matahanang lupa. Kaya, pinagaspas ng ibon ang kanyang pakpak at umihip ang malaunos na hangin sa karagatan. Nayanig ang malawak na karagatan na nagluwal ng daan-daang daluyong na abot langit. Nagpaulan naman ang langit ng mga isla upang mapanatag ang karagatan. Nang pumayapa na ang karagatan, inutusan ng langit ang ibon na manahan sa isang isla at huwag na muli silang gagambalain. Sa panahon ding iyon, ikinasal ang hanging amihan sa hanging habagat. Ang kanilang pagmamahalan ay nagluwal ng isang anak, ang kawayan. Isang araw, nagpapaanod ang kawayan sa isang ilog nang matamaan nito ang paa ng ibong nagpapahinga sa pampang, sapagkat naniniwala ang ibong walang maaaring manakit sa kanya. Tinuka ng ibon ang kawayan hanggang sa mabiyak at mahati ito sa dalawa. Mula sa pagkakahati, iniluwal ang lalaking si Malakas at ang babaeng si Maganda. Pagkatapos, ipinatawag ng lindol ang lahat ng mga nilalang ng daigdig upang mapagpasyahan kung ano ang magiging kapalaran ng lalaki at babae. Sa huli, nagkasundo ang lahat na mag-iisang dibdib sina Malakas at Maganda. Nagluwal ang kanilang pagmamahalan ng napakaraming supling. Lumipas ang panahon at lumaking batugan ang mga anak ni na Malakas at Maganda. Sa sobrang katamaran ng mga anak, hinangad ng mag-asawa na palayasin na ang mga ito. Kaya lang, hindi nila alam kung saan maaaring manirahan ang mga anak. Umusad ang panahon at lumaki pang lubos ang bilang ng mga anak hanggang sa nawalan na ng kapayapaan sina Malakas at Maganda. Sa sobrang inis,
Kumuha si Malakas ng isang patpat at pinagahampas niya ang lahat ng mga anak. Nasindak ang kanyang mga anak kaya't kumaripas ang mga ito sa iba't ibang direksyon. May nagtago sa mga silid at sa ilog ng mga pader ng kanilang bahay. May nagtago sa mga pandayan. Ang iba na may nagsikalat sa lahat ng bahay, habang ang iba'y pumalaot sa karagatan. Itong mga nagsikalat na supling ni na Malakas at Maganda ay ang ninuno ng iba't ibang lahi ng daigdig. Ang mga nagtago sa silid ng bahay ay ang ninuno ng mga datu ng mga isla. Ang mga nagsitago naman sa likod ng mga pader ay ang ninuno ng mga alipin. At ang mga nagsikalat sa labas ng bahay ay ang ninuno ng malalaya. Ang mga nagsitago sa pandayan ay ang ninuno ng lahing maitim. At ang mga pumalaot ay ang ninuno ng lahing mapuputi. Sunod naman ay Adan at Eva. Ang kwento na ito ay mula sa relihiyong Kristyanismo. Pinaniniwalaan nila mula sa kanilang banal na kasulatan na ang mga unang tao sa mundo ay sina Eva, ang unang babae, at si Adan na siyang unang lalaki sa mundo. Sila ay nilikha ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahi ng tao sa mundo. Ikatlong araw. Gawain bilang 4. Pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas ating paghambingin. Gamit ang sagutang papel, punan ng angkop na kasagutan ang Venn diagram. Paghambingin ang dalawang teorya ng pinagmulan ng tao sa Pilipinas. Magsulat ng 5 katangian o kaalaman sa bawat teorya upang mailahad ang pagkakaiba at 3 katangian o kaalaman na magpapakita ng pagkakatulad ng dalawang teorya. Narito ang mas pinalaking Venn diagram. Teoryang Austronesiano at teorya ng core population. Isulat ang pagkakaiba, sa gitna naman ang pagkakatulad. Narito ang maaaring sagot. Teoryang Austronesiano o pagkakaiba. Una, galing sa Taiwan ang mga Austronesiano. Pangalawa, dinala ng mga Austronesiano ang wikang Austronesiano. Pangatlo, dumating sila sa Pilipinas sa pamamagitan ng bangka o balangay. Pang-apat, may mataas na antas ng kaalaman sa pangingisda at pagtatanim. At pang-5, naninirahan sa baybayin at kilala sa paglalayag. Teorya ng core population o pagkakaiba. Una, dito na mismo sa Pilipinas nagmula ang sinaunang tao. Pangalawa, hindi galing sa ibang bansa, dito sila umunlad at nagbago. Pangatlo, iminungkahi ni Dr. Felipe Jocano, isang Pilipinong antropologo. Pang-apat, bunga ng natural na ebolusyon ng tao sa Pilipinas. At pang-5, walang malinaw na pagbibiyahe, unti-unting pag-unlad sa loob ng bansa. Dumako na tayo sa pagkakatulad ng dalawang teorya. Una, parehong nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang mga tao sa Pilipinas. Pangalawa, kinikilala ang kahalagahan ng kultura at pag-unlad ng sinaunang Pilipino. At pangatlo, tumutukoy sa pagkakaroon ng sinaunang pamayanan sa bansa. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang mga kaugnay na mga katanungan. 1. Kung papipiliin ka ng teorya ng pinagmula ng mga sinaunang Pilipino,
Alin ang iyong pipiliing teorya? 2. Para sa iyo, bakit ito ang mas dapat paniwalaan na teorya? 3. Mahalaga ba na malaman natin ang mga kaalamang bayan tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas? Oo o hindi? Bakit? Pabaong pagkatuto. Suriing muli ang diagram para sa pagbubuod ng mga tinalakay tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Narito ang unang larawan. Mga katanungan. Una, anong teorya ang ipinapakita sa larawan? Pangalawa, ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Narito ang sagot sa unang larawan. Mapa ng paglalakbay ng Austronesian. Una, anong teorya ang ipinapakita sa larawan? Sagot, teoryang Austronesian. Pangalawa, ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Ipinapakita ng larawan ang ruta ng paglalakbay ng mga Austronesian mula sa Taiwan patungo sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. Ito ay sumusuporta sa teorya na ang mga Austronesian ang pinagmulan ng mga Pilipino at sila ay mahusay sa paglalayag at pagkalat ng kanilang kultura. Pangalawang larawan. Anong teorya ang ipinapakita sa larawan? At ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Ikalawang larawan, larawan ng sinaunang tao, caveman. Una, anong teorya ang ipinapakita sa larawan? Ito ay teorya ng core population. Pangalawa, ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Ang larawang ito ay nagpapakita ng sinaunang tao sa Pilipinas tulad ng caveman, na nagsasabing may tao na sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Austronesian. Ito ay sumusuporta sa teoryang core population na nagsasabing ang mga Pilipino ay nagmula sa mga sinaunang tao sa kapuluan at hindi galing sa labas ng bansa. Pangatlong larawan. Anong teorya ang ipinapakita sa larawan? Ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Ikatlong larawan, alamat nina malakas at maganda. Una, anong teorya ang ipinapakita sa larawan? Ito ay teoryang mitolohiya o alamat. Pangalawa, ano ang kaugnayan ng larawan sa teorya? Ipaliwanag. Ang larawang ito ay mula sa alamat ng malakas at maganda na sinasabing unang tao sa Pilipinas ayon sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay hindi batay sa agham, kundi bahagi ng mitolohiya na nagpapakita ng paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa pinagmulan ng tao. Ika-4 na araw. Pagsusuri o ebalwasyon. Tama o mali? Sa sagutang papel o malinis na papel, isulat ang tama kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at mali naman kung hindi. 1. Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Sagot, tama. 2. Pinaniniwala ang nagmula ang mga Austronesian sa Asya
partikular sa Timog Silangang Asya? Sagot, mali. 3. Ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at nakarating sa mga bansang Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Ang sagot, tama. 4. Naging batayan ang wika upang maging ebidensya na ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas. Sagot, tama. 5. Iminungkahi ni Peter Bellwood ang teorya ng core population. Sagot, mali. 6. Ayon kay Wilhelm Solheim II, ang mga Austronesian ang unang tao sa Pilipinas ayon sa teoryang Austronesian. Sagot, tama. 7. Sinasabing ang mga Austronesian ay gumamit ng malaking bangka upang makapaglakbay sa ibang bansa noong unang panahon. Sagot, tama. 8. Sumang-ayon si Wilhelm Solheim II sa mungkahi ni Peter Bellwood tungkol sa kwento ng Austronesian bilang lahi na pinagmulan ng mga Pilipino. Ang sagot, tama. 9. Ayon kay Solheim, ang mga Austronesian ay nagmula sa Indonesia at tinahak ang pahilagang direksyon. Ang sagot, mali. 10. Ayon kay Bellwood, ang layunin ng paglalakbay ng mga Austronesian ay upang makipagkalakalan. Ang sagot, mali. 11. Isang Pilipinong antropologo na si Felipe Landa Hocano ang nagmungkahi ng teoryang core population. Ang sagot, tama. 12. Ayon sa teoryang core population, ang unang Pilipino ay nagmula sa Timog China. Sagot, mali. 13. Isang patunay na teorya ng core population ay ang taong Tabon na natagpuan sa Palawan. Sagot, tama. 14. Ang Calauman ay sinasabing naunang nabuhay kaysa sa taong Tabon. Ang sagot, tama. 15. Ang Calauman ay natagpuan sa Cagayan ng mga arkeologo sa pangunguna ni Armand Salvador Mijares. Ang sagot, tama. 16. Homo luzonensis ang tawag sa species ng Calauman. Ang sagot, tama. 17. Taong 2007 nang matagpuan ang Calauman. Sagot, tama. 18. Ang mga ngipin at ilang buto ang natagpuan sa natitirang labi ng Calauman. Ang sagot, tama. 19.
Ayon sa kwento, si malakas at maganda ang unang tao sa Pilipinas na nanggaling sa puno ng mangga. Ang sagot, mali. 20. Ayon sa banal na kasulatan, ang unang tao sa mundo ay sina Adan at Eva. Ang sagot, tama. Narito naman ang susing sagot mula 1 hanggang 20 bilang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!